Welcome kayong lahat dito sa Puso ng Maynila! Nagbabalik Joe Malone at pag-usapan natin yung live kahapon ni Boss Y, Yorme Isko Moreno regarding dun sa dalawang tolongges na dumayo pa ng Maynila para lang mahuli. Mahuli ng ating mga kapulisan. Very informative to at shoutout sa lahat ng kapulisan natin, yung mga pulis Maynila, yung mga chief natin sa SMART, sa PNP, kay Boss Jerry Tubera, kay Boss Y na walang sawa na lililinis ang Kamaynilahan. Alam nyo kung hindi si Yorme Isko Moreno ang mayor ng Maynila, wala na. Kanya-kanya na ulit yan. Kanya-kanya na ulit yan. O, kanyang-kanyang traffic, kanya-kanyang tayuan ng ang mga vendors, kanya-kanya yung mga masasamang loob na umaatake sa Maynila. Alam nyo kung bakit paborito yung Maynila? Kasi maraming tao rito eh. Maraming tao, madaling gumawa ng kasamaan. Walang patid yung tao rito. Iba yung tao sa umaga, iba yung mga tao sa hapon, iba yung tao sa gabi, iba yung tao sa madaling araw. Kaya nagiging paborito to ng mga masasamang loob. Ito Maynila. Pero bagamat nagiging paborito nila to, may gobyerno ang Maynila at walang sawa itong si Boss Y na talagang hulihin at parusahan itong mga tolongges. Ito yung live kahapon ni Boss Y, June 25th, sa kanyang page sa Isko Moreno. Panoorin natin at bigyan natin ng reaction. Very first episode ng Puso ng Maynila! At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-follow niyo naman kami sa Facebook, sa TikTok at subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Panoorin natin kung ano yung live kahapon ni Boss Y. Let's go! Malaki po ito Oo. 6 na milyon. Halos 1 kilo may higit. Malaki Lagpas. Dinala mo sa Maynila. Marami bang customer sa Maynila kaya dito mo o papasa mo lang? Papasa mo lang. Tulak to, tulak. Pagkano nagkikitain mo? 100K. Malaki. Oh. Na-operahan saan? Sa pilit yung mata. Sana lumapit ka na lang dito. Correct. Daming pina-opera ng lungsod ng Maynila. Bakit kailangan mo pang sirain yung kinabukasan ng ibang tao pagbebenta ng droga? Yes. Pinipilit ko nga yakapin hanggat kaya namin yakapin ng lahat. Open policy kasi sa Maynila. What do you mean by that? Na kahit sabihin mo, hindi lang taga Maynila yung magbe-benefit sa Maynila. As much as possible, ino-open ni Yorme, open policy, yung mga ibang tagalunsod. Hanggat kaya. Di ba? Hanggat kaya. Wala kami tinatanggi ang hanggat kaya namin. Correct. Talo nga lang inip No, talo inip dito. Sa totoo lang. Pag nainip ka, talo ka. Dapat program. Kami nabubuhay na bata ngayon. Matanda, lalaki, babae. Sapat na dahilan wasakin yung buhay na may buhay dahil sa illegal na droga na yan tapos mailigtas ang anak mo. Walang sense yun. Yung walang sense yung ganun. Paano ngayon yan? Koyo ka. Wala itong piyansa. Wala. Oo. Pusher Walang piyansa yan. Na-inquest na to. After to. Ito po, muli po, ako rin katulad dito. Baka marami pang nanonood sa inyo na baka nyo gusto subukin ng Maynila, pagsisisihan nyo lang. Kung kayong gagawa ng kabulastugan sa lungsod, karapatan ng mga tagalungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanatagan sa pamayanan at pamumuhay. At bilang alkalde at 10 ng aming mga kapulisyan, obligasyon namin ipatupad ito. Yung pangarap ng tao na mapayapa ang kanyang pamayanan. Do not tolerate. Sabi ko sa inyo, ulit-ulit na lang para tayo sirang plaka rito. May gobyerno sa Maynila. Yes, maaari kung minsan, napagtatawanan nyo kami, nakalagpas kayo, nakaalpas kayo. Pero pag ginawa nyo yung krimen sa Maynila, maaari kayong maaktuhan huli, sa dami ng CCTV rito. Bukod sa physical CCTV, may human CCTV pa ako. 2 mata.
isusumbong kayo ng taong bayan kasi yung taong bayan sa Maynila lumakas na ang loob. Wala nang Yes. alam nilang may gobyerno sa Maynila. So there is no room and space for you to conduct your criminal activities here in the city. O halimbawa naman, sige, kwentuhan lang. Natakasan nyo kami. Nalaman namin, ginawa nyo sa Maynila. Uubusin ko lahat ng pera ng Maynila, mahuli lang mo kayo. O, sulit ba? Lalim nun. Hindi magiging sulit. Kaya magbagong buhay na kayo. Kung hindi namin kayo maawat sa pagbabagong buhay o maawat sa kawalangian at magbagong buhay na lang kayo, gusto nyo pa rin pagpatuloy yung kawalangian, huwag nyo gagawin sa Maynila. Correct. Kalalagyan kayo dito. Kaya to Colonel Pura and your team, congratulations to our asset. Thank you very much sa iyo. Dahil sa iyo, ito yung hirap mo. Alam mo, mahirap din maging asset. Yes, oo, Intel. Hirap yan. Mahirap. Kalahating Kaya katawan din yan, nasa libingan. Hindi madali na yung pamumuhay ng ating mga Intel. intelligence operator. Mga asset. Delikado po yan. Pero dahil sa hirap at sakripisyo nila, nagbibigay naman ng magandang resulta. Isang Exactly. kilo, mahigit, nawala sa kalsada sa lungsod ng Manila dahil sa Manila Police District. Keep it up. Galing. Yes, sir. Send my regards and gratitude on behalf of the people of Manila sa ating mga kapulisyan. Sige, dali nyo na yan. Inquest yan ngayon. Yung anak mo na opera na, yung asawa mo papuntahin mo sa akin. Kunin nyo nga yung detalye nito. Tingnan nyo. Iuyo nyo siya, pero yung anak niya, dali nyo sa akin. Tingnan nyo. Ano yun nga? Papa-operahan yung bata. Alam niyo, talagang mahirap maging magulang. No? Pero hindi ko tinotolerate yun kasi sisirain naman niya yung buhay ng ibang bata. Correct. O ibang magulang, o pamilya. Pero just the same, as a human being and a father, lahat talaga gagawin mo. Iraos mo ang anak mo. Pero mali po mali. Mali. Kaya po tutuluyan po natin. Pero hindi ibig sabihin basta, awa ang Diyos. Mabait to. Mabait to. Maniwala kayo sa akin. Biri mo, gumawa ng kasalanan sa Maynila, nahuli sa Maynila, nagtutulak, meaning, hindi lang yung buhay niya ang sinisira niya, pati yung mga mapagbebentahan niya, yung buhay ng iba na talagang masisira din kalaunan pagka nalulung sa droga. And yet, anong dahilan? Bilang tatay, bilang ama, alam naman natin to Alam na natin to, lahat ng magulang to. Lahat gagawin natin, mabuhay, mabigyan lang natin ng sapat na edukasyon sa masamang paraan man o sa mabuting paraan. Desisyon mo na lang Pipili ka na lang kung saan dyan. Pero mali is mali Di ba? Pero tignan mo, hinabol ni Boss Y, Di ba? Sabi niya, iyohoyo ka, pero papuntay mo yung asawa ko, tutulungan natin yung anak mo. Kasi yun yung dahilan niya Totoo man yan ko, hindi. Malalaman naman ni Boss Y yan Di ba? Kung totoo man yung sinasabi niya, ang dahilan niya, napapaoperahan niya yung anak niya o pinaopera yung anak niya, kailangan niya ng pera. Totoo man yan o hindi, malalaman ni Boss Y yan Pero yung act of kindness ni Yorme, na iyohoyo ka, pero sige, tulungan natin yung anak mo, papuntahin mo sa akin yung magulang mo, hiningi pa niya yung detalye. Di ba? Sabi ko to sa kabilang vlog ko Kung ako politiko, kung ako lesbo, hindi ko kayang gawin yun Talagang, baka right then and then, masapok na kita Di ba? Kasi sabi ko, buti nga, hindi ako naging politiko rin kasi hindi ko kaya yung ganun na magpakita pa rin ng kindness gaya ng ginagawa ni Boss Y. Kasi, alam mo ganito hindi nyo masasabing ngingas kugo na pakitang gilas lang yan si Boss Y. Madaling i-differentiate yung ningas kugon at saka nagpapakita lang ng introduction, pakitang gilas lang. Madali i-differentiate Alam mo sekreto? Consistency. 'Di ba? Pag yan, unang buwan, 2 buwan, 1 taon, ginagawa niya, tapos the following year, the following month, the following weeks, hindi niya na ginagawa, yun, ningas kugon yun, pakitang tao yun, pakitang gilas lang yun.
Pero the moment na continuous, gaya ng ginagawa ni Boss Y, nasa puso eh. Nasa puso yung pagiging politiko. Ganito isa pa. Pag ang politiko, o wag na natin sabihin politiko, pag ang tao may takot sa Diyos, may takot din yan sa kapwa-tao. Pero can you just imagine pagka ang isang politiko o isang tao hindi takot sa Panginoon na lumikha sa atin? Sigurado hindi yan takot sa tao. Palasubas yan. Di ba? Siraulo yan, tarantado yan. Kasi hindi na nga marunong matakot sa Panginoon eh. Hindi na nga kinakilala sa taas. Ano pa yung sa tao? Tao lang din tayo pare-parehas. Di ba? Kaya napaka-importante kung magiging basehan ninyo na pumili ng mga politiko, piliin nyo yung maka-Diyos. Kasi yung maka-Diyos, madali na lang magpakatao eh. Pagka tinrato mo yung Diyos na yung lumikha sa atin na talagang Panginoon natin, mas madali mong tratuhin itong mga to eh, na kapwa-tao eh. Di ba? Pero kung bastos ka sa taas, hindi mo kinikilala yung taas, ano pa to? Mas lalong hindi mo nakikilalanin to. Yun yung difference, yung different, yung pinagkaiba. Di ba? Kasi talagang si Boss Y, wala eh. Lagi nga to, pasalamat tayo sa Diyos eh. Alam mo ganito eh, kung gugustuhin lang ni Boss Y na habulin niya yung credits sa kanya, siguro lahat ng mga pinagawa niya, nandoon yung pangalan niya. Doon na natin tignan eh. Doon na natin tignan. Wala na sa karakter ni Boss Y na ako yan, pinagawa ko yan. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganyan. Wala na siya sa doon, hindi niya nahabol yung ganong klaseng credit. Hindi niya nahabol yung ipe-praise siya ng ibang tao. Hindi na. Kung ganun lang din ang gusto niya, malamang sa malamang yung lahat ng mga pabahay, yung mga vertical housing program, yung mga eskwelahan, madaling ilagay yung pangalan dun eh. Isko Moreno, donated by, sponsored by, powered by, Isko Moreno. Pero ano meron? Wala. Pangalan lang mismo ng eskwelahan, ng hospital, logo ng Maynila, lungsod ng Maynila, yan nandiyan dyan. Hindi niya nahahabulin yung ganong klaseng kredito. Yung credits o yung para i-praise niya siya, hindi na eh. Kasi madali na lang yan eh. Kung gugustuhin lang ni Boss Y, lagay niya lahat ng pangalan, ultimano, nandiyan dyan lahat yan. Di ba? Pero hindi niya ginawa. Di ba? Ganun ka-humble, hindi natin binubuhat yung bangko ni Yorme. Wala eh. Ganun na talaga siya. Di ba? I mean, wala nga maano eh. Hanapin mo yung pangalan, wala. Yung may mga iba, yung mga barangay chairman, yung mga, siguro mga konsyal, congressman, nilalagay yung pangalan ni Isko kasi parang pasasalamat. Pero kung si Isko mismo, sa kanya manggagaling, hindi niya iutos yan. Siyempre, hindi naman niya hawak yung mga yan, yung mga barangay chairman na ilalagay yung pangalan ni Isko kasi parang pasasalamat, di ba? O pang iba dyan, pang sisip-sip. Totoo yun, real talk yun. Hindi utos ni Boss Y yun. Labas na siya doon, di ba? Pero hanggat maaari, kung siya mismo, hindi niya gagawin yun. Tingnan mo naman, kung gaano pagka-humble. Kaya ang daming nagdo-donate sa Maynila eh. Ang daming nagdo-donate sa Maynila. Goods man, pera man, pledges man, ang dami kasi nakikita nila na mapagkakatiwalaan to si Boss Y. Ikaw ba naman eh? Ay, kahit kayo, tanungin ko eh, magdo-donate kayo pagka hindi nyo kakilala yung tao? Ipagkakatiwala nyo yung mga bigas-bigas, yung mga motorsiklo, yung mga ambulance, yung pera, ipagkakatiwala nyo kung hindi nyo kilala? Hindi maniwa, di ba? Di ba? Pero si Boss Y, marami nagdo-donate kasi marami nagtitiwala sa kanya. Bagamat hindi maiintindihan to ng mga tagalabas ng lungsod ng Maynila. Pero merong iba, makakaintindi rin siguro. Pero karamihan, hindi. Generic, hindi yan. In general term, hindi yan maiintindihan. Not unless dito ka talaga sa Maynila. Dito ka talaga lumaki. O nakita mo yung history na tumiklop sa harapan mo, sa harap ng mata mo, malalaman mo, maiintindihan mo. Kaya nga nandoon na coin yung word na only batang Maynila ang makakaintindi sa kapwa batang Maynila. Kaya nga ganun eh. Kaya na-coin yung term na yon. Pero syempre, hindi naman lahat. May mga outside Manila naman, baka magtampo, na mga dating tumira sa Maynila na natira na sa ibang lungsod, o yung mga iba talaga na malawak, open-minded, na naiintindihan nila kung ano yung nangyayari sa Maynila. Capital city of the Philippines to eh, di ba? Ito ang capital eh, Maynila eh. Lagi naman sinasabi ni Boss Y, hindi perpekto ang Maynila. Pero at least may gobyerno na pwede mong sandalan at pwede mong pagkatiwalaan at higit sa lahat, kumikilos. Nandiyan naman yan.
May capital report, may talk to the people, di ba? Na pwede na kung saan nagre-report si Boss Y. Di ba? Kasi obligasyon ng mga LGU yun. Di ba? Kaya huwag kayong tatamarin pagka may mga ganyan, yung mga talk to the people. Kasi kung tatamarin kayong manood niyan, parang sinabi nyo na sa mga politiko na huwag nyo nang gawin yung responsibilidad nila na makipag-usap at magbigay ng report sa inyo. Di ba? Kasi trabaho nila yan eh. Responsibilidad nila yan eh. Kaya huwag tayong tatamarin na manood. Kasi pinili natin yan eh. Hinalal natin yan. O hayaan natin sila na gawin nila yung trabaho nila. Di ba? Okay, next. Pakuha nyo puro yung pamilya. Yung anak man lang matulungan. Di ba? Okay. Galing. Ngayon, pangalawa po, Yan. ito po karumal-dumal. Kayo na po ang umusga, no? Para sa akin po sa totoo, hindi naman po in a normal situation. Ito po, Flores na ho ito. Okay. Okay, para doon sa mga... Flores na to sa lipunan. Alam yan ang anong ibig ko sabihin. Okay, yung Flores na sinasabi ni Boss Y, actually, hindi ko rin alam. Sa tagal ko sa Maynila, hindi ko rin alam yung Flores. Not until may chinat ako na close din kay Boss Y kung ano ibig sabihin ng Flores. Yung Flores, ang ibig sabihin ni Boss Y, o sa terminology ng mga taga-Tondo, pag sinabing Flores na to, wala nang bilang. Patapon na yung buhay. Wala nang bilang. Flores ka na. Di ba? Taga-Tondo. Kaya lamang ho, talagang pinipilit ko pa rin na sumunod sa alituntunin ng batas. At hayaan ko na lang ang Diyos sa kaluluwa niya. Pero sa mata ng batas, papapanagutin natin. Kasi po, ito pong sumunod na Perennial rapist po. ipapakita ko sa inyo. Perennial rapist. Kaya nagtataka ako bakit nakalalabas to. And kidnapper. Noong June 22 po, through, again, the effort of Manila Police District. Oh, shout out sa inyo, ha? And through the leadership of Colonel Kahipi and his men and women of Station 9. Nahuli po natin ito nangidnap ng 4 years old. Pasok mo nga yan. Pepe, Gigigil si Yorme, oh. sa totoo, malamang ang Napapakagat comment sa nito sa Facebook na nanonood ngayon. Yung sinabi kong Flores na to. Wala nang bilang. Kaya lamang huwag natin ilalagay sa Yes. kamay natin ng batas. Ito pong suspect, Rodic Junel Foster E. Abasolo. Malamang nagda-drugs din yan. Tingin ko. Swerte ka pa rin sa Maynila ka na ulit. Kaya po ay may previous case. Ito po kidnapper ng bata. At hindi lang o basta kidnapper ng bata to. Ayun, no? Tingnan Karga-karga sa ulo, oh. Hindi lang o to basta kidnapper ng bata. Ginagahasa pa o. O sige, tingnan po nito. Kaya kung minsan hindi mo masisisi ibang tao pagpasya ng buhay nito. Yung kanyang dating biktima, nasa ospital pa po. Dahil sobrang nangyari doon sa mga masiselang parte katawan sa kagawan. Laceration. Pumunta pa rito sa Maynila. Yes. Nakachamba eh. Yung Umulit. una niya yung kaso, 8 years old. Sa Timonan, Mauban. Quezon.
O tapos meron pang isang 7 years old. Sa Gumaca naman. Pampanga ba yun? O tapos dito sa Maynila. Sa mga nanonood, yung 4-year-old, no? Safe keep na. No? Ligtas na. Para lang po mapapanatag kayo, alam ko masusuka kayo sa mga kwentong ito. Pero yung 4 years old po, ligtas na po. Hindi lang ho namin mapapakita sa inyo, nandiyan po yung bata, pero nandito po yung magulang. Halika nga, dito yung magulang, dito yung nanay. Oh, ito po yung nanay. Hindi ko na po yung, sige, huwag mo na ipakita yung nanay. Andito po yung nanay sa katatay. Just wanted to inform you na yung pangatlong biktima na po. 4 pa. Puro sa probinsya ang lakad nun. Isa sa Pasay. Isa sa Pasay. Mami siya doon. Metro Manila. Tapos ito yung dito na siya nadali sa Maynila. Yes, sir. Itong CCTV na to, pakita mo yung CCTV. Karga niya sa sa balikat eh. Ayan. Manila yan. Oo, Espanya. Quirino po. Quirino. Oo, Quirino. Ayun yung LRT eh. Ano na isip-isip mo, ba't mo kinukuha yung mga bata? Kadrugs yan. Ako ako nakapatawaran ngayon sa ano po mga nagawa ko. Lahat po, humingi po ako ng patawaran. Kung po yung nagawa kong kasalanan at pagkakamali. Sana po, bigyan po ninyo ako ng pagkakataon. Hoyo yan. Alam nyo yung mga ganyan, wala sa katinuan yan. Hindi mo kayang gawin yung mga bagay na yan nang matino ang pag-iisip mo. So ano yung mga dahilan para hindi tumino yung pag-iisip mo? Drugs. May sakit ka sa pag-iisip. Katarantaduhan yan. Puta, nag-aral ako psychology. Psychology major ako eh. Paborito ko yung clinical psychology. Hindi mo kayang gawin yan ng normal ang pag-iisip mo. Therefore, hindi normal yung pag-iisip mo. It's either may sira yung ulo mo, o fetish ka, magpa-fall yan sa sa personality disorder, axis number 2. Ang Biblia kasi ng psychology, ng mga psychologists, yung Diagnostical Statistic Manual, yung DSM, Diagnostic Statistical Manual. 4, nung naabutan ko nung nag-aaral ako ngayon, 5 na. Magpo-fall ito sa personality disorder, axis number 2. Yung mga ganyan, yung mga pervert, fetish, yung mga iba't ibang klaseng personality disorder. Hindi mo kayang gawin yan ng matino ang pag-iisip mo. It's either nakadrugs ka o may sira yung ulo mo. Hindi na kayang gawin ng normal na tao yan. Maniwala kayo sa akin. Wala na siyang masabi. Hingi na lang siya ng tawad eh. Wala na eh. Flores na rin to. Diba? Flores na rin to. Ito yung mga dapat sinisafeguard sa Hoyo eh. Yun hindi ko alam. Safeguard. Sa totoo lang. Ako, pagpapasyensyahan yung minsan ako, medyo magaspang ako, pero Sabi ko nga sa inyo kung ako to, wala. Matatanggal din ako kaagad. Masasapak mo kaagad dyan eh. Lalo na may anak akong babae. Masasapak mo kaagad dyan. Pero syempre, pagka mayor ka, hindi. Syempre, kailangan mo pa rin maximum tolerance. Kaya hindi ako pwede rin sa pulis eh. Hindi rin ako pwede magpolitiko. Buti na lang, podcaster ako. Di ba? Hanggang reaction na lang tayo. hanggang ganun na lamang. Gigil yan, Boss Y. Gigil yan. Maniwala kayo sa akin. Malambot ang puso ni Yorme pagka sa mga bata saka sa mga matatanda. Number 1 kay Boss Y. Lalo-lalo na mga senior. Number 1 kay Boss Y yan. O tapos, alam nyo ba talagang ang Diyos maraming pamamaraan? Paano hindi mo masasabing hindi maka-Diyos? Di ba? Yung tatay naman, nung isang biktima niya, sa Quezon ka, no? Nataon nagsimba rito sa Quiapo. Nagsimba ka, sabi sa akin, na kaya ka dumako dito. Last Sunday. Hindi dito po yung tatay. Hindi ko na rin ipapakita para kasi medyo maselan no ito dahil kayo na po, pero yun 4 years old, 8 years old, 7 years old. Kamusta yung anak mo naman? Okay naman.
Kasi yung isa nasa ospital. Yes po. Yung isang Yung victim. nasa Timona. Ay, grabe po yung laceration ng bata. Ewan ko. Sa totoo, excited na si Satanas sa'yo. Sa demonyo mo. Baka nga pati si Satanas matakot sa'yo. Bumilib no? Sabi, how did you do that? Baka agawin mo yung trono niya sa ano yung kinala kong bata? Yes. Gigil si Boss Y. Gigil yan. Oh, hindi lang ano yan. Gigil na yan. Ito po, gusto ko lang po sa mga nanay at tatay na nanonood. Alam ko po may mga pangamba kayo sa buhay na yung inyong mga anak na minor de edad. Mga, di ba, may mga napapabalitan ng aagaw ng bata o at least one down. One down. Yes, correct. One down. One down. Ang Yorme. kamalasan nito, Sa Maynila. nakaligtas siya sa Pasay, o nakaligtas siya sa Quezon, o nagbalak sa Maynila. Ayun dito siya nadali sa Maynila. O sa mga nanonood naman sa madilim na bahagi ng lipunan, ito po. Patuloy pa rin ako nananawagan, hindi ako magsasawa. Bagong buhay kayo, kung ayaw nyo man, huwag kayong gagawa dito sa lungsod ng Maynila. It's just a matter of time. You cannot escape the long arm of the law. Especially in Manila. Dito, may kalalagyan kayo. Correct. Gusto nyo magtalong Pero sa padala Maynila. nito kay Danda. Buti ako nagkakamali sa North Cemetery. Sa totoo lang ho. Boss Alam Danda. nyo, ako, tao lang ho ako. Hindi ako perfecto. Yes. Marami rin po akong kasalanan sa buhay. Kung minsan-minsan nagbibilim na rin ang paningin ko. Pero hanggat maaari, those who are watching, pipilitin natin at kayo rin ay hinihikayat ko. Pati na rin sa mga pulis natin. Huwag niyong ilalagay ang batas sa inyong kamay. Alam ko napakasakit, lalo na sa magulang. Napakasakit. Hindi ko talaga maipaliwanag. Kung ako, masasapak ko talaga yan. Pasapak ko. But for now, masaya at malugod po kung bigay sa inyo ang balita na nakalawit po natin ang maaring isa sa One mga down. problema magbibigay o mapawi natin ang pangamba ng mga nanay at tatay na may anak na minor de edad dito sa lungsod ng Maynila. Yes. City government. Dito kasing isang biktima niya, taga Maynila, mataon naman na isang biniktima niya dati na tinutugis ito. In fact, sinabihan ako ng tatay ng taga Quezon na may hinihintay yung warrant kasi mukhang pinailan ng kaso ng magulang at siya rin yung suspect. Ngayon, at least, in our own little way as a city government, we gave justice to the victim. Do sa hindi taga Maynila, and especially to sa taga Maynila. Huwag yung papareglo rito Yes. Hindi yan. Okay. Isipin nyo na lamang na marami pang inang iiyak. Hindi Marami pang papareglo amang yan. iiyak sa mga posibleng biktima nito. Ano na to? Dapat to, mabulok na to ron. Life yan, Yes, sir. Life. Oh. Multiple yun. Multiple life din yun. Pag napasya ng musgado na Yes, sir. siya may sala. Yes, sir. Different. Wala nang pagkalabas to. Flores Doon na. na to kukunti ang birthday sa Hindi. Ano natin reaction tayo. Alam ng mga taga Maynila to na hindi perpekto ang Maynila. Totoo naman kahit noon, kahit sinong umupo, ang naabutan kong mga mayor ang dami na. 46 years old na ako. Just to, it's not to brag about, but to say to you na you can trust me when I give my reaction to this. Lalo-lalo na sa pulso ng Maynila. Ang naabutan kong mga mayors, Alfredo Lim, 2 termino, 6 na taon. Lito Atienza, 3 termino,
siyam na taon. Bumalik si Mayor Lim, nakadalawang termino, 6 na taon ulit. Si Erap, 2 termino, 6 na taon. Tapos si Yorme, 1 termino, 3 taon. Hani Lacuna, 1 termino, 3 taon. Then Yorme Isko Moreno ulit. Yun yung mga naabutan ko. Naabutan ko na nagpapalit-palit ng bricks at kalsada, yung Avenida. O kasi nag-aagawan sila ni Lim dyan sa kani Atienza eh. Pagka si Lim, tanggal yung bricks sa Avenida. Hindi madadaanan ng jeep, hindi madadaanan ng sasakyan. Ano yan? Plaza. Pagka si Atienza naman, balik yung bricks. Balik yung bricks. Ano yan? Plaza yan. Pagka si Lim, tanggal ulit, dahil ulit ng jeep. Naabot ako pa yung mga panahon na yon. Kaya talagang masasabi ko na kaya kong ikwento yung Maynila. Magtiwala kayo sa akin. Kaya kong ikwento yung Maynila dahil taga dyan ako. Batang Maynila ako, batang Pandago ako. Dyan ako lumaki, 1980, 1279, Sunday Street, Tondo, Manila, ang address ng bahay na kinalakihan ko. Yung Sunday Street, hindi mo na siya makikita ngayon kasi Nicolas Zamora na siya. Panahon pa nung CineX, panahon pa ng na nadadaanan pa yung Plaza Hernandez kung saan nakakaikot pa yung jeep, yung mga biyaheng Ilaya Divisoria. Umiikot doon sa harapan ng Plaza Hernandez. Ngayon hindi na eh. Ang labas na nila sa Padre Rada ata. So, yun eh. Kaya nating ikwento yung kung ano yung nangyari sa lungsod ng Maynila. Hindi perpekto ang Maynila, hindi perpekto si Yorme Isko Moreno. Totoo. Pero somehow, in his own capability, alam natin na meron tayong mga na gobyerno sa Maynila na pwedeng sandalan, na pwedeng asahan, na pwedeng pagsumbungan, na alam natin kikilos. Mabagal man, mabilis man, matagal man, at least alam natin na meron yung pensyon ng mga senior, ng mga estudyante, ng mga PWD, ng mga single parent. Nangyayari. Kasi malaki din ang pangangailangan ng Maynila di ba? Kaya nga nagtataka ako doon sa mga nagko-comment, yung mga nambabash, ang sinisilip lang nila yung kapangitan. 'Di ba? Pero hindi nila kayang silipin yung mga pagbabago sa Maynila. Alam din naman nila yan kung taga Maynila ka. Yung mga nambabash na mga taga Maynila din. Pucha, alam din nila yan. Huwag tayo maglokohan dito. Real talkan tayo dito. Alam natin yan. Alam ko kung anong history ng Divisoria. Naabutan ko pa nung dumadaan yung trend dyan Wala pa yung Tutuban Center Mall na yan. Alam ko na yan. Nadyan na ako nakatira Yung cluster building, dumadaan pa yung real estate trend dyan, dala-dala pa, basura. Buhay pa yung real estate trend dyan, buhay pa yung mga Muslim na nagtitinda dyan sa Divisoria. Kung alam nyo yung ano bang tawag doon? Yung kainan sa sa gilid, kalimutan ko na. Basta yon, alam ko na yung history dyan. Kaya talagang, at least, kay Yorme Isko Moreno, nakita natin yung pagbabago. Nakita natin na gustong pagandahin na merong gobyernong masasandalan ang mga malilenyo sa administrasyon ni Isko Moreno. Alright? Maraming salamat mga kapuso ng Maynila. Don't forget to subscribe or here on YouTube at pati na rin sa Facebook natin. Paki-follow at pati na rin sa TikTok natin. Maraming salamat. Puso ng Maynila!